Habang ang ating bansa, mga kapatid, ay walang nagagawa, no, kundi magreklamo lang, magprotesta. Every time na tayo'y hinaharang ng China at binobomba ng water cannon, mga kapatid, sa West Philippine Sea, tayo pa yung inaakusahan na lumalabag sa batas. Tayo pa yung inaakusahan na gumagawa ng gulo at nagsisimula ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea, mga kapatid, no? So dito sa balitang panonoorin natin mula ka sa UNTV, bibigyan natin to ng commentary at reaction video. Sabi rito, Pilipinas, walang nilalabag na batas sa anumang aksyon nito sa West Philippine Sea. Naalala ko, sabi nga ni Secretary of Defense Gibo Chidoro, tayo ay nagre-react lamang, mga tol, no, sa kanilang aksyon. Kasi supposedly, mga kapatid, no, tayo dapat ngayon nagiging agresibo diyan eh. Dapat nga wala silang reklamo, dapat nga tayo yung nangaharang, dapat tayo yung nambobomba ng water cannon at pinapalaya sila diyan. Pero dahil nga ang bansa natin, mga tol, ay ayaw nang mag-escalate pa yung tensyon, ayaw nang pataasin pa yung tensyon, tayo na lang yung kadalasang umiiwas, mga tol. Nagre-react lang tayo sa kanilang ginagawa. Kasi nga, meron tayong claim dito, mga tol eh. Gayunman, meron din silang claim diyan, pero hindi naman sila legit at hindi yun legal, no, sa batas, dahil tayo, mga kapatid, yung nakatanggap nga noong 2016 Arbitral Ruling Award na nagsasabi at sinasabi rin naman ng UNCLOS na itong 200 nautical miles na to ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag sinabing exclusive economic zone ng Pilipinas, so kung ano man ang gagawin natin dyan, dapat malaya tayo dyan, mga tol, no? So wag na natin patagalin to, mga kapatid. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin natin to, mga kapatid, no, mula sa UNTV. So eto. Iginit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang nilalabag ang bansa na anumang batas sa mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, ang China ang siyang may malinaw na ginagawang paglabag sa kanilang patuloy na aggression at harassment sa naturang rehiyon. Di ba? Sabi nga ni Senator, pwede kasi siyang pang senator eh, no? Sabi kasi ni Defense Secretary Gibo, mga kapatid, no? China lang o Beijing lang mismo ang naniniwala o nagsasabing kanila to, no? Walang sumusuporta sa kanilang bansa, mga tol. Walang bansang sumusuporta doon sa kanilang claim, yung historical rights nila, historical claim nila, di ba? Sabi nga gano'n ng AFP, China daw ang may ginagawa na hindi maganda dito sa West Philippine Sea, mga tol. Tayo, wala tayong nilalabag. Unang-una, UNCLOS, international law, 'di ba? Tas meron tayong 2016 Arbitral Ruling Award, mga tol. So asan ang nilalabag natin doon? Ito ang problema sa China, mga tol. O, para sa mga nakikinig diyan, sa mga pro-China, isipin niyo to, mga tol, pirmado nila ang UNCLOS. Nakapirma sila sa UNCLOS, ha. Pero sabi ng UNCLOS, etong mga bansang to, meron silang 200 nautical miles. Pero etong ginagawa ng China, sinasakop yung 200 nautical miles natin na exclusive economic zone. Ayaw nilang kilalanin yung sarili nilang pirma at ayaw nilang irespeto ang UNCLOS. Sabi sa international law, sabi sa 2016 Arbitral Ruling Award, mga kapatid, di ba? Walang bisa yung claim ng China. So hindi rin nila kinikilala 'yon. So nilalabag din nila 'yon. So para sa mga nakikinig sa mga pro-China diyan, so paano nyo ngayon i-explain 'yan? Yung mga sinasabi kasi ng pro-China, na-exercise lang naman ng China yung kanilang sovereign rights. Oh my goodness. So parang sinabi nyo na rin talaga na walang karapatan ng Pilipinas diyan, di ba? Partikular na umano rito ang pambubuli nila sa Pilipinas sa mga sasakyang pandagat ng bansa sa isinagawang resupply mission sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayan. Tulad po ng kanilang ginagawa, nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon, at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So, lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. Biruin mo sa sobrang bait ng AFP natin, tayo mismo nakukulangan na sa kanilang aksyon. Ang sinasabi nga natin, bakit kayo nagpapaapi? 'Di ba? Dapat nga kayo yung agresibo diyan eh, kasi may claim kayo, may claim sila, may claim tayo, pero mas tayo yung legal eh, mas tayo yung legitimate kaysa sa kanila eh. Dapat mas tayo yung lumalaban at pumapalag eh, 'di ba? Pero sa sobrang bait natin, mga tol,
tayo pa yung aakusahan ng gugulo. Sinasabi nga ng China, mga tol, tayo daw yung bumabangga sa kanila eh. Biruin mo yun, no? Barko nating kahoy tapos babanggain natin sila, di ba? Patuloy rin ang pakikialyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa at pagsusulong ng mapayapang pagresolba sa anumang maritime dispute sa South China Sea. Paraan din anya ito para sa pagpapalakas ng international law na kung tawagin ay United Nations Convention on the Law of Sea UNCLOS. o UNCLOS para masolusyonan ang anumang hindi pagkakaunawaan. At mga kapatid, di ba? Etong UNCLOS, nakapirma dyan ng China na hindi nila kinikilala. Hindi natin alam mga tol kung may magagawa ba ang UNCLOS para kondinahin itong China. Tas etong international law na madalas nating naririnig, bukang bibigyan ng ating mga kinauukulan, di ba? Senado, Kongreso, Presidente, lagi nating hinihimok ang China na sumunod at irespeto ang tag dito, international law. Naririnig din natin yan sa mga ambassador ng Canada, Australia, sa ibang mga bansa, mga kapatid, kinokondena nila yung China sa ginagawang dangerous maneuver, di ba, yung pambobomba ng water cannon na ginagawa sa atin. So ano bang ginagawa nitong international law na yan, di ba? Iniisip natin mga tol, meron ba talaga? Meron ba talaga yan? O parang ano lang yan? Usapang hangin lang. No, kayo, ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo dyan sa baba. At eto, next balita natin mga kapatid mula pa rin sa UNTV. Eto na, no, AFP handa daw tumulong sa pagtatayo ng shelter sa Ayungin Shoal. Diba? Naalala ninyo, yung BRP Sierra Madre ay sinasabi ng China na illegal daw na nakasadsad doon sa kanilang, kasi soberanya daw nila yan, teritoryo daw nila yan mga kapatid di ba? Yung Ayungin Shoal. Tapos gusto nilang paalisin dyan yung BRP Sierra Madre. So etong AFP ngayon ay tutulong daw sa pagtatayo ng shelter sa Ayungin Shoal. Gusto natin mangyari yon at gusto nating masaksihan na ginagawa talaga nila yan. So abangan na lang natin mga tol kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kasi resupply mission pa nga lang 'Di ba hinaharang na lalo pa kaya kung magdadala tayo diyan ng mga building materials, 'di ba? No? So tuloy natin, panoorin natin 'to. Paplanuhan pa yan kasi it should be an interagency program kasi ang na-mention po na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different government agencies. Bukas ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang pagtatayo ng lodging facility para sa mga Pilipinong sundalo at mangingisda sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng House Bill 9011 ni Party List Representative Wilbert Lee, ang mga nasabing shelter ay magsisilbing proteksyon ng Filipino fishermen laban sa foreign military harassment. Magiging pahingahan rin ang lugar kung saan maaari silang makakuha ng gamit, supplies at pangangailangan sa komunikasyon. Ang gandang isipin mga tol, no? Pero sana talaga may isa katuparan yan. Maaari silang makakuha ng gamit, supplies at pangangailangan sa komunikasyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, bagamat dadaan pa ito sa masusing pagpaplano ng mga ahensya ng gobyerno, nakahanda silang tumulong sa konstruksyon nito. Now, kami sa AFP will be ready to undertake or to perform our tasks that will be given in the implementation of that project. Aabot sa 100 million pesos ang initial na pondo na isinulong ng ilang mambabata sa ilalim ng 2024 budget. Partikular na gagamitin ang pondo na ito sa pagtatayo ng istruktura sa Ayungin Shoal. 100 million mga tol. 100 million yung travel expense na pinag-uusapan sa Kongreso, 'di ba? 1.8 billion ba 'yon? 1.8 billion travel expense. Tapos etong structure sa Ayungin Shoal, 100 million, wala man lang sa kalahati, mga kapatid, no? Well, tignan natin mga tol kung anong klaseng structure ang mabubuo nila sa 100 million. 100 million, malaking halaga yan, pero para sa structure mga tol na pangmatagalan na, permanente na mga tol, parang maliit ang 100 million. Di ba nga pinag-uusapan nga dun yung 1.8 billion na travel expense Tapos ito 100 million, grabe naman yan. Di ba? Isipin mo pa, paano pa tayo magdadala dyan ng mga structure? Pag mga pagkukumpuni nga tawag dito, yung mga pagkukumpuni nga doon sa BRP Sierra Madre, hinaharang ng China
Well, doon magagawa nila ng paraan 'yon. Pero yung 100 million mga tol, napakaliit naman 'yun para sa budget, para sa structure. Anong klaseng structure 'yun? Anong klaseng ano 'yun? Anong klaseng mabubuo nila doon? Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na harassment ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. Samantala, iginiit ng AFP na walang nilalabag ang Pilipinas na anumang batas sa mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Sa halip, ayon sa AFP, ang China ang malinaw na may nilalabag sa kanilang patuloy na pambubuli sa rehiyon. Narinig na natin to kanina sa hiwalay na balita, no? So pag-usapan natin ulit mga kapatid, no? Balak daw nilang magtayo at tutulong ang AFP, no? Syempre tutulong ang AFP mga kapatid sa pagbuo nung shelter na 'yan. Pero anong klaseng shelter 'yan? 'Di ba? Anong klaseng shelter ang mabubuo mo diyan? Yung mga pinag-uusapan natin dito mga tol, ilalagay nila dun sa may Ayungin, 'di ba? Pwedeng humampas ang malakas na bagyo, pwedeng humampas ang daluyong ng dagat mga tol. Tapos 100 million ang pondo nila diyan o budget, 'di ba? Maliit 'yun. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung permanent shelter, hindi naman pwedeng shelter-shelteran lang 'yan, 'di ba? Dapat diyan yung pangmatagalan na, saka dapat talaga yung matibay, yung kayang protektahan sila. Syempre magagalit ang China diyan, 'di ba? Pwede silang anuhin diyan, pigilan sila dun pa lang sa binubuo nila. At kapag buo na, mas lalo silang pag-iinitan ngayon diyan ng China. Well, inaasahan na natin talagang gagawin ng China 'yon mga tol. Pero ikaw sa tingin mo 100 million, 'di ba? Parang ano lang 'yan eh, isang building lang 'yan mga tol eh, 'di ba? Isang mataas na building lang 'yan eh. Pero dito ilalagay mo sa gitna ng dagat, no? Gagawa ka ng shelter, syempre tatabunan mo yung dagat. Eh, sa karagatan niya wala naman lupa diyan eh, tatabunan mo. Bubuo ka ng matibay na pundasyon para hindi gumiba agad, 'di ba? Alam mo naman ang ilalim ng dagat matigas, malambot 'yan, buhangin 'yan eh. So magtatayo ka diyan ng magre-reclamation ka muna, 'di ba? Tapos yun na nga, bubuo ka ng shelter. So anong klaseng shelter yun mga tol? Ewan ko sa kanila, 100 million, no? Travel expense, billion. Tapos eto, 100 million lang. Well anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga kapatid? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.